Please subscribe my channel and click the notification bell for more videos. So good day mga Kaibonatics. Isang magandang araw sa ating lahat. So breeding season na naman mga Kaibonatics. So pag-uusapan natin kung ano-anong mga preparasyon o paghahanda na ating ginagawa kapag sumasapit ang breeding season. So itong pag-uusapan natin mga Kaibonatics ay napakahalaga. Kaya tapusin yung panoorin hanggang dulo para matuto kayo kung paano ang ginagawa bago mag-breed o preparation bago mag-breed sa inyong mga alagang African lovebirds. Siyempre, para maging successful ang inyong pag-breed ng mga African lovebirds. So, from 2015 na ating pag-breed, so nagkaroon tayo ng mga ups and downs. So dito sineshare natin kung paano mapadali ang inyong pag-breed ng African lovebird. So ano-ano ba ang dapat? So kahit merong 10% lang na red o black millet, pwede kayong maglagay mga Kaibonatics. Dahil sa ganyang mix ng birdseed ay may iwasan po ang pagkakaroon ng sapola. So dahil may mga other added na sunflower seed at oat growth, kaya nagkakaroon ng sapola yung mga ibon. So pagkatapos yan mga Kaibonatics, bibigyan nyo na sila ng ng bird seed. So ganyan yung routine na ginagawa natin. So dalawang takal, dahil dalawa lang sila, so dalawang takal lang ating ibibigay sa bawat breeder. So ayan mga Kaibonatics, lalagyan na natin sila ng bird seed. So susunod na ating ilalagay naman dyan sa ating pagpe-prepare sa ating breeding season ay ang tubig naman. So ito na mga Kaibonatics. So sa ating lalagyan ng tubigan nila, may kukuha tayo ng takal ng Vitared. So itong Vitared na ganito, at gagamit kayo ng teaspoon na 1/4 teaspoon. So ganito lang. So ilalagay nyo lang dyan sa kanilang tubigan yung ganito karaming yung karaming Vitared. Ayan, tansyahan lang mga Kaibonatics. So ganyan, tansyahan yung sumalagyan lahat. Tapos haluin na. Okay, haluin na yan. So kung ang oras ay alas 8 kayo nagbibigay, mga alas 6 tatapon nyo na yan, or every 4 hours kung makaharap nyo, kasi napapanis yan. Pag ganito namang malamig ang panahon, hindi naman sa mabilis ng panis. So kahit alas 6 nyo na siya alisin o itapon. So ito na, bibigay na natin sa ibon. So sa pamagitan ng ganyang routine sa breeding season, sa panahon ng breeding season ay magme-mate agad ang mga yung mga breeder o African lovebirds. So napakahalaga po ng may sistema sa pagbe-breed. Meron tayong sistema na sinusunod sa pagbe-breed ng ating mga African lovebirds. Dahil yung sistemang ito ay magbibigay sa atin ng daan para maging successful sa ating breeding system. So ang ating ginagawang ito ay napaka-effective na po.
ever since nung nagsisimula pa lang tayo nag-breed. So ito po itinuro din sa atin ng ating mga kaibigang matatagal na sa pag-ibon, kaya akin po itong sineshare din sa inyo mga kaibonati. So itong sistema ito ay napakagandang shortcut na para sa mga newbie. Pero yun nga, hindi nyo na daranas yung yung failure na aming dinanas nung mga baguhan pa lamang kami. So sa ganitong pamamaraan ng pagbibreed ay mapapabilis nga yung pagbibreed ninyo at napakaganda ang result na kahantungan nito. So kwento ko lang ang iba pang mga tips. So pag na-prepare nyo na yan, yung preparasyon, mag-start na yan na mag-nesting. So mga 1 to 2 weeks mag-nesting po yung mga yan. Bali, depende sa ilalagay niyo yung nesting materials. After nung may lagay, after niyo mag-nesting, after 1 to 2 weeks, may mag-start na po yan na mag-mate. So, ang pag-mate nila, ganun din. 1 week or after 2 weeks. Ganun. After nilang mag-mate, so bibilang ka lang ng 10 days. Luluwal na po yun ng kanilang egg. So ayan mga kaibonatics, parang ganito. So nakakadalawang egg pa lang dito yung breeder natin dito. Yun nga, after nilang mag-nesting, pag-mate sila, then after 10 days, ito na, nagluwal na sila ng egg. So ang pagluluwal nila ng egg, every after 2 days or 1 day. For example, nagluwal sila ngayon, so kinabukasan, hindi muna sila magluluwal ng itlog. So sa susunod na araw ulit sila magluluwal. So nag-i-skip sila ng 1 day sa pagluluwal. Minsan nag-i-skip sila ng 2 days sa pagluluwal ng kanilang egg. Hanggang sa makompleto yung 4 hanggang 5 egg. Minsan 6 pa yan. At pagkatapos niyan mga kaibonatics, hayaan nyo lang sila na limliman yung kanilang mga itlog. So after nyan, after 10 days na may luwal nyo na lahat yung mga itlog, naka 4 to 5 eggs na sila, tapos nag-start na siya mag-incubate o umupo na yung yung breeder ninyo. So bali ang gagawin ninyo, gagamit kayo ng pen light. So susubukan din yung mga kaibonatics, ilawan. So itapat yung mga itlog dito sa ilaw na to para makita ninyo kung fertile yung mga itlog. So malalaman ninyo kung fertile yung mga itlog mga kaibonatics, may mga ugat-ugat kayong makikita doon sa sa itlog. At kung clear eggs naman, after 10 days, ganun pa din yung yung itlog. Parang puti at meron lang siyang yellow sa gitna. Ibig sabihin, nangangahulugan na clear eggs po yung mga yon mga kaibonatics. Wala na sa unang egg ang pag-check. So bali, pagkaluan ng first egg, ililista nyo na yan sa inyong kalendaryo. Para ma-monitor ninyo kung kailan siya magte-10 days. Para ma-check ninyo kung merong ugat o fertile nga ba yung mga itlog nila. So kapag hindi fertile, kung mga clear egg lahat yan, so kinukuha na lahat yan mga kaibonatics at tinatapon na. Para sa gayon ay makapag-mate sila ulit. Dahil na kung basal, may mga pagbasal kasi ang ibon, ang mga breeder ninyo, minsan hindi pa talaga perfect yung kanilang pag-mate. So hindi talaga pumapasok yung similya dun sa hen, yung similya ng cock. Kaya kumbaga nagpa-practice pa lang sila. So maaari sa second clutch na tinatawag, sa second na mate nila ay mag-fertile na yung mga itlog nila.
So mula sa first egg, 21 to 24 days mga kaibonatics bago mapisa yung unang itlog. So ganun po yung sequence mga kaibonatics. So pag napisa na yan, ayun nga, papasok na naman tayo sa panibagong sistema ng pag-breed. Magdadagdag ka na ng mga ng mga bird seed like yung sunflower, safflower. So meron tayong video na ginawa about yan. So mga previous video natin about kung anong gagawin kung may mga inakay na nga yung mga African lovebirds. So ganyan lang mga kaibonatics yung yung gagawin na preparasyon sa pag-breed ng inyong mga African lovebirds. So sa pag-breed yan nga, siguraduhin nyo dapat na matured yung mga breeder na gagamitin ninyo. Kasi kung hindi matured yan, mag-aantay pa yan ng kaukulang panahon para maging fully develop yung kanilang reproductive organ na bumubuo ng mga malulusog na mga itlog. So ayan mga kaibonatics. So kailangan matured yan. Usually 8 months to 1 year ang ginagamit na na breeder ng mga African lovebirds. So paano? Sana may napulot kayong aral o mga tips na ating ibinahagi tungkol sa pag-breed ng mga African lovebirds. So kung bago ko pa lang nakapadpad o nakapanood ng ating video, pakiclick na lang ang like button kung nagustuhan ang video at kung nakatulong ito sa inyo. At sa mga bago pa lang na hindi pa nakaka-subscribe, ay pakisubscribe na po ang ating YouTube channel, ang Ren Ebonatics, para lagi po kayong updated sa mga video nating mga ginagawa patungkol sa pag-breed ng mga African lovebirds. So hanggang sa muli mga kaibonatics, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. God bless po. Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed.